Oh, look at you, Miss Claire Castro. You're playing the victim card and you're showing the whole world na ikaw ang ape at ang mga Pilipino walang modo at mga bastos nung sila'y napalibutan ka at sila'y nagsabi ng kanilang mga damdamin sa'yo na para ipaabot mo lang naman sa presidente. Alam mo, Miss Claire Castro, baka hindi mo naaalala yung pagkakataong ito. Ha? Ito mga kanoypi, isang resibo na kung saan itong si Auntie Claire nyo, meron din mga sinigawan nun. Ano dyan? Anong case number? Di ba kayo pangalan yung kaso? Ipag-file pa lang ang kaso! Iniimbestigahan pa lang. Ipag-file pa lang ang kaso para hulingan! Walang warrant of arrest! Walang warrant of arrest! Sir, walang warrant of arrest to! Ma'am! Sir, walang complaint! Pakita niyo muna sa akin! Kapag sa kliyente, ay kasalanan ko mo! Ano kasalanan ko? Parang pagtanggol ang kliyente ko, kasalanan? Gano'n ka na bang abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka nalagyan ng kliyente? Sir, pasensya na po talaga, ha? O ano, Auntie Claire, siguro naman na-refresh na ang isip mo at naalala mo yung pagkakataong yan na kung saan may mga sinigawan ka dyan. Saan ba yung lugar na yan? Parang sa labas ng korte o kung saan man yan, ha? Pero nakikita mo yung mga nasigawan mo doon, yung mga simpleng trabahante lang na wala namang kinalaman sa kung ano man yung galit mo. Kung sumabog ka talagang yung boses mo parang pwede na sa palengke. Yung maririnig mo hanggang doon sa kabilang kanto. Ganyan ba ang astahan ng isang spokesperson, Auntie Claire? Ha? Dapat disente ka sana. Dapat disente ka sumagot sa mga media at sa mga nagtatanong sa'yo tuwing may pa-presscon ka. Nang sa ganun, hindi ka nag-absorb ng talagang mga criticism. Kahit pa dyan sa international community, dyan nga sa Canada. Tapos may bago pa ba dyan? Magtataka ka kung yung mga tao nagagalit sa'yo. Kung makasagot ka kasi sa harap ng mga media, akala mo kung sino ka matapang. Akala mo kung sino ka magaling. Nakakala mo laging kaya mong ipagtanggol ng presidente. Nakakala mo, alam mo ang in and out ng buhay niyang presidente na pinagsisilbihan mo. Ha? Ang tunay mong dapat pagsilbihan dito, ang sambayan ng Pilipino. Kasi lagi ko itong sinasabi sa mga vlog ko, isang government official na katulad mo, Auntie Claire, kami ang nagpapasahod sa'yo. Lahat kami ang taong bayan na nagbabayad ng taxes. Kaya wala sa inyong kahit isa sa inyo na dapat magmalaki. Wala sa inyong dapat na maging sensitive o mag-iiyak kapag may mga ganyan mga nambabash sa inyo ng harap-harapan. Normal yan, walang bago dyan. Ha? Pinasok yung trabaho yan, public service. At natural lang yan na kayo mura-murahin kahit pabastusin kayo. Hindi kayo dapat na maging balat sibuyas. Kasi kung gusto nyo na perpektong mundo o lagi kayong makatanggap ng mga gandang salita lang, sana doon kayo sa private companies nag-apply. 'Di ba? Nag-put up kayo ng sarili niyo mga negosyo. O kaya nagtrabaho nga kayo sa mga kumpanyang malalaki, 'di ba? Yan, pag may mga nambas sa'yo, pag may nambastos sa'yo dyan, i-report mo dun sa boss at baka sisantihin pa yun. Ikaw pa ang magiging bida ron. Pero sa ngayon, Auntie Claire, ikaw ang alipin ng taong bayan. Yan ang dapat mong itatak sa isip mo. Bakit alipin? Kasi dapat kami ang pinagsisilbihan mo by all means. Kahit na ano pang matikman mong mga pambabas dyan o masasakit na salita, tuloy ka pa rin dapat sa pagtrabaho mo, sa pag-serve mo sa amin ng patas. Lahat, kahit pa Duterte supporter o BBM supporter, kailangan pantay-pantay ang trato mo. At kapag sasagot ka sa harap ng media, kailangan ipapakita mong may respeto ka din sa mga nagtatanong sa'yo. Na may respeto ka rin sa mga salita mong binibitawan. Na kumbaga, hindi ka dapat nagpapakawala ng mga words of vengeance dyan sa bibig mong yan. Ha? Dahil nagre-reflect yan sa karakter mo kung sakali. Nagre-reflect din yan sa presidente. Baka hindi mo nalalaman yun. At nagtataka ka ba't yung mga tao sinasabihan kang pangit ka mo? Alam mo, Auntie Claire, pag sinabing pangit, hindi lang panlabas na anyo yan. Minsan tumutukoy din yan sa panloob na ugali ng isang tao. Kaya hindi nyo na tatanungin kung anong klaseng kapangitan ba nakita ng mga protesters dun, ha? Pwedeng sa physical, pwede rin sa ugali.
At kahit sa physical, huwag kang magmamalaking kung sino ka maganda, Auntie Claire. Ha? Bago ka magsabing ganyan na baka sila yung pangit, tingnan mo muna sarili mo sa salamin kapag tinanggal mo na lahat ng makeup mo dyan. Ha? Kapag ka hindi mo inaayos ang buhok mo, kapag ka inalis mo yung salamin mo, kapag hindi ka nagayos, tingnan mo kung ano itsura mo sa salamin. Bago mo sabihin na baka sila ang pangit, yung mga nagpo-protesta. Ha? Auntie Claire, kung ako sa'yo, bago-baguhin mo na yung attitude mo. Kasi baka hindi magtagal pag nawala ka na sa posisyon mo dyan sa gobyerno, kawawa naman ang mga pamilya mo, kawawa naman ang mga kaibigan mo pag makakasama mo sa labas. Kasi baka mamaya, dumuging kayo ng mga tao kahit saan ka magpunta. At pag ang tinatak mong mga memorya sa sambayan ng Pilipino sa ngayon, yung pag-uugaling ganyan. Ha? Kaya hanggat maaga, matauhan ka na sana, Miss Claire Castro. At isipin mo ang future mo kapag wala ka na dyan sa posisyon mong yan. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano tayo? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.